Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. May mga tao talagang matibay ang paninindigan sa isang bagay. Yung tipong kaya nilang makipagpatayan, wag lang madungisan ang kanilang dignidad. Pero paano kung idadaan sa kulam ang pagsira sa dignidad ng isang tao? Hanggang saan kaya aabot ang tibay ng paninindigan kung matinding kulam na ang kalaban? Ano po bang problema nyo, Mang Ben? Bakit nyo ba kami pinipilit na iboto yung kandidato nyo sa eleksyon? Oo nga, bakit nyo pinagpipilitan sa amin yung kurakot nyong kapitan, ha? Hoy, Lara, Helen, magdahan-dahan kayo sa pananalita nyo, ha? Bakit? Tama naman po ang tiya ko, ah. Kurakot naman po talaga yung kapitan nyo. Ewan ko nga po ba kung saan yan kumukuha ng lakas ng loob para tumakbo ulit yan sa eleksyon na ito? Wala kayong patunay dyan sa mga sinasabi nyo, Lara. Huwag ninyong pinagbibintangan si Kap. Oo nga, wala kaming ebidensya pero alam ng lahat kung gaano kakurakot yung kandidato mo, Mang Ben. Nanalo yan nung nakaraang eleksyon dahil sa vote buying. Tapos ngayon balak niyong gawin ulit? Bakit ba napaka-arte nyo magtiyahin, ha? Kung makatanggi kayo sa pera, akala mo kung sinong mayaman. Aba, hindi man kami mayaman sa pera, mayaman naman kami sa dangal at integridad. Pwede po ba umalis na lang kayo? Kasi baka mamaya picturean ko pa kayo at nang makita niyo ang ebidensyang sinasabi niyo eh. Kayo na yata ang pinakabobong butante na nakilala ko. Pera na, ginawa nyo pang bato. Sige, bahala na kayong mamatay sa gutom dahil dyan sa paninindigan nyo. Abay, lamunin niyo na lang yung napakarumi niyong pera, Mang Ben. Daig mo pa ang asong ulol. Anong sabi mo, Helen? O bakit? Totoo naman ah, daig mo pa ang asong ulol kasi wala yung kinikilalang amo. Palaboy-laboy lang. Pero ikaw, palaboy-laboy ka rin na may kinikilalang amo. Tama ka, tiya. Mas marumi pa siya sa isang asong ulol. Pasalamat kayo't mga babae kayo kaya hindi ko kayo papatulan. Tiimbagang na lumabas si Mang Ben mula sa bahay namin. Mag-isa lang siyang nagpunta sa amin para bilhin ang aming boto bilang suporta sa kandidato niya sa eleksyon. Alam naman ni tiya kung gaano kakurakot ang kapitan na kinakampanya ni Mang Ben, kaya kahit gaano pa kalaki ang halaga ng perang iaalok niya sa amin, hinding-hindi namin tatanggapin yun. Siya nga po pala, ako po si Lara. Gustuhin ko mang sabihin kung taga saan ako, na pagdesisyonan kong itago na lamang ito. Baka kasi magkakagulo lang ang mga tao sa paligid ko kung malalaman nilang nandito na sa channel na ito ang pangalan nila. Tungkol sa buhay ko, matagal na po akong ulila. Bata pa lang ako nang mamayapa sina inay at itay. Parehong may sakit. Si inay namatay sa breast cancer. Si itay naman nilunod ang sarili sa alak dahil sa pagkawala ng nanay ko kaya nagkasakit siya sa baga. Kalaunan ay binawian din ng buhay si itay. Ako na lang mag-isa ang naiwan lalo na't wala naman akong kapatid. Buti na lang at kinupkup ako ng tiyahin ko na kapatid ni itay. Dinala niya ako sa probinsya. Doon na ako lumaki hanggang sa nagdalaga na. Nasa edad 22 na ako pero high school pa lang kasi ako lang ang nagpapaaral sa sarili ko. Tumutulong naman si Tia Helen pero minsan lang kasi nga may mga anak din siyang pinapaaral sa syudad. Mag-isa niya lang tinataguyod ang mga anak niya dahil iniwan siya ng nobyo niya dati. Hindi ko nga yun nakilala. Kambal ang anak ni Tia, babae at lalaki. Ako naman, ilang beses na akong tumigil sa pag-aaral para magtrabaho muna kaya matagal ang usad ko sa eskwelahan. Lara, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos lang naman po, Tia. Wala ba masyadong bayarin sa eskwelahan nyo? Meron po pero hindi naman po ganun kalaki. Kaya mo na bang bayaran ng mga yon? Opo, Tia, wag po kayong mag-alala. Pasensya ka na, Lara, ha? Gustuhin ko mang tumulong sa mga gastusin mo, hindi ko magawa. Alam mo na, ang laki ng matrikulang babayaran ko sa mga anak ko. Dalawa kasi silang nag-aaral sa syudad eh. Naku, Tia, wag niyo pong alalahanin yun. Naiintindihan ko po kayo. Tsaka walang-wala po itong gagastusin ko sa eskwelahan kung ikukumpara sa matrikula ng mga pinsan ko. Salamat sa pag-iintindi, Lara. Wala po yun. Hindi ko nga po iniisip yun ngayon eh. Ang nasa utak ko ay kung paano natin mapipigilan si Mang Ben sa pagpapalaganap ng pera ni Kap. Grabe na po talaga sila ng mga kasamahan niya eh. Hindi nahihiya sa vote buying. Oo nga eh. Kumukulo talaga ang dugo ko sa lalaking yun. Talagang pinipilit niya pang tanggapin din natin ang pera nila.
Mukhang hindi ka nga po titigilan ni Mang Ben, tiya eh. Paano mo nasabi? Malamang po purok leader kayo. Syempre aalukin kayo ng aalukin ni Mang Ben hanggang pumayag kayong kumbinsihin ng mga miyembro nyo na iboto ang kapitan ng lalaking yon. Aba, hindi mangyayari yon. Mamuti na lang ang uwak. Napatangu-tangu na lang ako sa sinabi ng aking tiya Helen. Saglit pa naming nililibak si Mang Ben hanggang sa nagpaalam na ako kay tiya na papasok na ako sa eskwelahan. Malapit na kasing mag-alauna ng hapon kaya kailangan ko nang magmadali para hindi malate sa klase. Kanina pa nga dapat ako nakaalis kung hindi lang kami sinalakay ni Mang Ben sa bahay namin. Pagdating ko sa eskwelahan, wala pa ang teacher namin. Si Sir Brando ang aming guro, ang panganay na anak ni Mang Ben. Mape teacher si Sir Brando at aminado kong marami siyang talento. Pero hindi pa rin ako natutuwa sa kanya dahil sa tatay niyang mukhang pera. May edad na rin si Sir Brando pero wala pang asawa. Matandang binata na nga yun. Habang tahimik nga lang akong nakaupo sa pwesto ko, nilapitan ako ng grupo ng mga kababaihang mayayaman. Classmate ko sila pero ang sama ng trato nila sa akin. Lagi nila akong binubuli at pinagtatawanan sa hindi malamang dahilan. Maganda naman ako, sexy, matalino, mabait, matulungin sa kapwa. Hindi ko alam kung anong mali ang nakikita nila sa akin para ibuli nila ako ng ganon. Siguro naiinis sila sa akin kasi mas maganda ako sa kanila. Kaya ayun, lumaban ako. Lagi naman akong lumalaban tuwing tinatapakan ng pagkatao ko eh. Hindi kasi ako nagpapaapi. Dahil doon, pinatawag na nga ako sa opisina ni Sir Brando. Nandun lang pala siya pero hindi man lang pumasok sa klase. Magandang hapon po, Sir Brando. Magandang hapon, Lara. Maupo ka. Salamat po. Ano tong natanggap kong sumbong ng mga kaklase mo na nakikipag-away ka raw sa kanila? Po? Anong nakipag-away? Pinaya mo raw ang mga kaklase mo. Sinabihan mo ng masasakit na salita. Ang malala pa, sinaktan mo raw ng pisikal. Totoo ba? Aba grabe naman po yung sinaktan ng pisikal. Oo nga po't sinabihan ko sila ng masasakit na salita. Pero hindi naman po ako umabot sa pananakit ng pisikal. Nagsasabi ka ba ng totoo, Lara? Kahit itanong niyo pa po sa mga kaklase ko, sir. Tsaka lumaban lang naman po ako eh. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Alam niyo naman sigurong lagi talaga akong binubuli ng mga bruhang yon, hindi po ba? Huwag mo kong pinipiloso po, iha. Hindi po sa ganon. Gusto ko lang po kayong paalalahanan na hindi ako nananakit ng ibang tao kung hindi ako inuunahan. Tsaka isa pa, bakit po ba hindi kayo pumasok sa klase? Imbis na mag-aral kami ngayon, hayun at nagkakagulo pa kasi wala po kayo. Huwag mong ibalik sa akin ang tanong, Lara. Bastos kang bata ka, ha? Pasensya na po. Pwede na po ba akong lumabas? Hindi sinagot ni Sir Brando ang tanong ko. Kumunot lang ang kanyang noo at sumenyas na umalis na ako. Kaya ayun na nga ang ginawa ko. Pumasok ulit ako sa classroom namin tsaka naghintay sa susunod na guro hanggang sa natapos ang araw na yon at dumiretso kagad ako ng pag-uwi. Pagdating ko sa bahay, ikinuwento ko kagad kay Tia Helen ang nangyari. Malaki rin ang inis ni Tia kay Sir Brando kaya noong ikinuwento ko ang pangyayaring yon sa eskwelahan, lalong nainis ang tiya ko sa guro namin na yon. Anong sabi mo, iha? Dinidiin ka ng lalaking yon? Aba, ang kapal naman ng pagmumukha niya. Ikaw na nga itong binubuli, ikaw pang pinatawag. Bakit hindi niya ipatawag yung mga nambubuli sa'yo? Abay, malay ko po sa kanya, tiya. Sira ulo talaga ang taong yon. Manang-mana sa tatay niyang mukhang pera. Mukhang namimersonal na yata yung guro mong yan ah. Ewan ko nga po sa kanya eh. Baka mamaya, maapektuhan niya ng grado mo, iha. Baka manipulahin niya yun. Hindi naman po siguro. Konsensya niya na lang yun. Konsensya? Mukha bang may konsensya ang taong yun? Manang-mana nga yun sa tatay niya eh. Wala siyang konsensya, Lara. Puro pera at kasakiman lang ang nasa utak nila. Kung sa bagay, mukha pong may punto naman po kayo eh. Saglit pa kaming nag-usap ni Tia Helen hanggang sa natapos ang gabing yun. Kinaumagahan, pumasok ulit ako sa klase. Isang anunsyo ang sumalubong sa akin. Malapit na kasi ang graduation namin, mga ilang buwan na lamang.
Fourth grading na namin yun bilang grade 10 student. Kaya kailangan nang maghanda ng pera para panggastos sa graduation. Bagsak tuloy ang balikat ko kasi dagdag problema na naman kung saan ako kukuha ng perang panggastos ko. Nawala tuloy ako sa mood buong araw sa klase hanggang sa makauwi ulit ako. Wala akong kibo pagdating ko sa bahay kasi iniisip ko kung anong gagawin ko para magkapera. Hindi ko naisip na baka mapansin ako ni Tia Helen at ganun nga ang nangyari. Lara, iha, ayos ka lang ba? Kanina ka patahimik dyan ah. May problema ka ba? Wala po tiya. Ayos lang po ako. Hay nako, huwag ka nang magsinungaling. Alam na alam ko kung may problema ka. Ano ba yon? Sabihin mo na, baka makatulong ako. Hindi na nga po. Abay, wag nang matigas ang ulo mo ha. Sabihin mo na, iinisin mo pa ako eh. Ito na nga po. Sa eskwelahan kasi. O bakit? Anong meron? Malapit na po ang graduation namin, tiya. May gagastusin na ulit kami. Naku, oo nga pala. Top student ka pa naman. Siguradong pagdadalhin ka nila ng kung ano-anong pagkain. Oo nga po Bukod sa toga at iba pang gastusin, pinoproblema ko rin po yun. Naku, hayaan mo, iha. Tutulungan na kita. Graduation mo na yan Hahanap ako ng paraan. Akong bahala sa'yo. Talaga po? Oo, para makatulong man lang ako kahit papaano. Basta kahit na anong mangyari, wag na wag kang tatanggap ng suhol mula kay Mang Ben ha? Aba, hindi po mangyayari yan, tiya. Magbabanat na lang po ako ng buto kesa ibenta itong dignidad ko. Mabuti kung ganon. Naku, tumatawag ang anak ko. Saglit lang, Lara ha. Sasagutin ko muna ito. Sige po. Bahagyang humakbang palayo sa akin si Tia, kaya medyo nagtaka ko kung anong pinag-usapan nila ng pinsan ko. Hindi naman siya ganun. Kada tumatawag ang pinsan ko, minsan ay naka-loudspeaker pa nga ang keypad niyang cellphone para marinig ko kung anong pinag-uusapan nila. Pero sa pagkakataong ito, parang may pinag-uusapan silang importante na hindi ko pwedeng marinig. Sa sobrang kuryosidad ko kung ano yun, pasimple akong nakinig sa kanilang dalawa, sabay kuha ng aking notebook mula sa bag at nagkunwaring may binabasa roon. Anong sabi mo, iho? Aba, umayos ka riyan sa pag-aaral mo, ha? Huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo. Ano? Anong buntes? Sinong buntes, ha? Ang kapatid mo? Sira ulo kang bata ka? Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. Bantayan mong mabuti ang kakambal mo riyan, ha? Tsaka ikaw, mag-aral ka ng mabuti. Huwag mong bubuntisin yung nobya mo. Nako, pag ikaw nagkamali talagang matitigil yung pag-aaral mo. Kuha mo? O siya, ikamusta mo na lang ako sa kakambal mo, ha? Ingat kayo dyan. Kumain ka sa tamang oras, ha? O sige. Ibababa ko na ito. Ingat kayo, anak. Pagkababa ni Tia ng tawag, umayos kaagad ako ng upo tsaka nagkunwaring wala akong narinig at wala akong pakialam sa pinag-usapan nilang mag-ina. Naging normal naman ang takbo ng gabi namin na yun. Akala ko nga hanggang dun lang ang poproblemahin kong gastos pero hindi pa pala. May karagdagang pinapagawa si Sir Brando sa amin kinaumagahan. Nagulat ako kasi may final requirement siya sa amin at masyadong mahal yun. Pakiramdam ko tuloy, sinasadya na yun ni Sir Brando para mahirapan ako at maisipan kong tanggapin na ang perang inaalok ng tatay niya para sa boto ko, sa boto ni Tia Helen at boto ng mga taong miyembro ng tiya ko. Gusto ko nang manahimik pero hindi ko napigilang magsalita, kahit marinig pa yun ng mga kaklase ko. Sir Brando, hindi po ba't masyado naman pong mamahalin ang final requirement nyo sa amin? Anong mamahalin? Hindi naman yan ganun kamahal, Lara. Mahal po. Isa-isa po kaming magpapasa ng kahit na anong musical instrument bilang final project namin sa music room. Hindi po ba't sobra naman yun? Huwag nga kayong kuripot. Isipin nyo na lang na yan ang huli nyong ambag sa eskwelahang ito. Ayaw nyo yun? Pag alis nyo rito, may pagmamalaki nyo na kayo nagbigay ng instrumentong yan. Ayos nga po yun para sa mga mapera, sir. Pero paano naman po kaming naghihirap sa buhay? Ganyan talaga ang buhay ng isang estudyante, Lara. Huwag kang irresponsable.
Saka isa pa, malaya ka naman mamili kung anong bibilin mo para sa music room. Pwede namang flute, ukulele, o kaya gitara. Hindi naman yun ganun kamahal. Ano po? Naririnig niyo po ba ang sarili niyo? Huwag mo akong kinakausap ng ganyan. Ipapaya mo ba ako sa harapan ng classmates mo? Tumahimik ka na ha? Kung ayaw mong gumastos at magpasa ng hinihingi ko, pues asahan mong bagsak ang grado mo sa akin. Hindi ako nakasagot sa sinabing yon ni Sir Brando. Naghalo-halo ang emosyong nararamdaman ko. Lalo akong nagalit sa kanya. Alam kong hindi lang ako ang nagrereklamo tungkol sa bagay na yon, pero takot lang magsalita ang mga kaklase ko. Ako lang naman itong may konting tapang na hinugot ko lang naman mula sa inis ko kay Sir dahil sa isyu namin ng tatay niyang may kinakandidatong politiko. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang deadline ng pasahan. Wala pa rin akong mapasang kahit na isang musical instrument. Hindi ako nakahanap ng trabaho, hindi rin nakatulong si Tia kasi nahiya na rin naman akong magsabi sa kanya. Sapat na yung tutulong si Tia sa mga gastusin ko sa graduation. Sinarili ko na lamang ang tungkol sa final requirement ni Sir Brando. Sa kasamaang palad, ayun na nga nabigo akong magpasa kaya wala akong grado kay Sir. Matalino ako at mataas ang scores ko sa lahat ng pagsusulit, pati sa performance task namin. Kaya hindi ako papayag na babagsak ako sa project na yon dahil hindi ako nakapagpasa ng instrumento. Kaya napagdesisyonan kong puntahan ulit si Sir Brando sa opisina niya para pag-usapan namin ang tungkol sa bagay na yon. Sir Brando, maawa na po kayo, wag niyo naman po akong ibagsak sa subject niyo. Hindi ko pwedeng gawin yun kung talagang bagsak ang pag-compute ko sa grades mo, Lara. Ang laki ng puntos na sinayang mo dahil hindi ka nagpasa. Pero sir, parang imposible naman po yatang babagsak agad ako ng dahil lang sa isang project na hindi ko po naipasa. Bakit? Guru ka ba para malaman mo yun? Hindi po, pero parang hindi po kasi kapanipaniwala eh. Pinagdududahan mo ba ako, Lara? Hindi po sa ganun, sir. Ano lang po kasi. May alam naman akong paraan na pwede mong gawin para pumasa ka, Iha. Po? Ano po yun, sir? Sa halip na sagutin ako, pinasadahan lang ako ni Sir Brando ng malagkit na tingin mula sa aking mga mata pa ibaba. Tumingin ang paningin niya sa aking bandang dibdib kaya medyo kinabahan ako hanggang sa bumaba ang kanyang tingin sa aking paa. Hindi ko alam pero biglang bumilis ang pintig ng puso ko. Para bang gusto kong tumakbo na lang palabas ng opisinang yon kasi nakangisi na si Sir Brando sa akin at hindi ko gusto ang iniisip kong kahulugan ng mga tingin niyang yon. Sigurado kung papasa ka sa subject ko, Lara. Yun ay kung magiging mabait at masunurin ka sa akin. Ano po bang ibig niyong sabihin, sir? Alam kong alam mo kung anong ibig kong sabihin. Huwag kang paka-inosente. Pumayag ka na. Isang beses lang naman. Po? Hindi lang mataas na grado makukuha mo. Babayaran ko rin ang mga gagastusin mo sa graduation. May bonus ka pa, Lara. Ano? Gusto mo ba? Sir Brando, aalis na po ako. Salamat po sa oras niyo. Sandali lang. Binibigyan kita ng panahon para makapag-isip. Kung sakaling maisipan mo na ang dapat at tamang gawin, bukas ang aking opisina para sa'yo. Aalis na po talaga ako, sir. Excuse me po. Hindi ko kinaya ang panginginig ng aking mga kamay dahil sa usapan naming yun ni Sir Brando. Saglit tuloy akong nawala sa aking sarili. Kinikilabutan ako. Hindi mawala sa isip ko kung paano niya hinaplos ng dahan-dahan ang gilid ng braso ko paitaas hanggang sa umabot ang daliri niya sa aking leeg. Nagwawala ang puso ko sa kaba noon. Natameme ako, hindi nakaimik, hindi nakakilos. Umuwi ako sa bahay ng balisa pa rin pero hindi ko sinumbong kay Tia Helen ang tungkol doon. Sakto rin namang wala pa siya sa bahay kasi nasa trabaho pa siya. Ayokong magpadalos-dalos kasi baka lumala lang ang sitwasyon. Sinarili ko na lang ulit ang pangyayaring yun tsaka nag-isip ng mabuti kung ano ang dapat kong gawin. Kinagabihan, nakapagsaing na ako at nakapagluto na rin ng ulam pero wala pa si Tia. Hihintayin ko sanang dumating siya para sabay kaming maghapunan pero gutom na ako kaya nauna na akong kumain.
Naghintay ulit ako ng halos 1 oras pero wala pa rin siya. Noong may kumatok sa pinto namin, pinagbuksan ko kagad kasi akala ko siya yun, pero hindi pa pala. Mang Ben, ano pong ginagawa niyo rito? Magandang gabi, Iha. Pwede ba akong tumuloy sa loob? Bakit po, may kailangan po ba kayo? Grabe ka naman, Iha. Huwag ka naman bastos sa nakatatanda, lalo na't bisita ako. Hindi mo ba patutuloyin ang bisita ninyo? Pasensya na po. Sige, tuloy po kayo. Ay, salamat naman. Akala ko hahayaan mo lang akong manginig sa lamig dun sa labas eh. Ano po bang sadya ninyo? Kung tungkol na naman po ito sa pagboto namin sa inyong kapitan, naku mabuti pa po ay umalis na kayo. Wala kayong mapapala sa akin at sa tiyahin ko. Huwag mo na sana akong pahirapan pa, Lara. Alam kong nangangailangan ka ng pera. Dodoblihin daw ni Kap ang bayad niya sa'yo. Basta tulungan mo lang kaming kumbinsihin ang tiyahin mo na pumanig sa amin. Mang Ben, hindi niyo po kayang bilhin ng dignidad namin. Boboto kami sa taong karapat-dapat. Yung kandidatong sinusuportahan nyo, hindi po yan nararapat na umupo ulit sa pwesto eh. Magkano ba ang kailangan mo, Lara? Marami kang dapat bayaran sa eskwelahan ninyo, hindi ba? Hindi na po ako magtataka kung paano nyo nalaman yan. Malamang plano nyo ni Sir Brando yung pahirapan kami sa gastusin. Dinamay nyo pang classmates namin ah. Ang dami mo namang sinasabi, Iha. Pwede bang tanggapin mo na lang itong 2,000? Ano po? 2,000? Oo, bakit? Sapat na ba ito? Kung hindi pa, dadagdagan pa namin to. Magsabi ka lang. Hindi nyo ako makukuha sa ganyan, Mang Ben. Ang mabuti pa ho, umalis na ho kayo rito. Huwag na po kayong bumalik dito sa amin kung ganito rin po ang sadya nyo. Matigas ka talagang bata ka, no? Tignan natin kung hanggang saan niyang paninindigan nyo ng Tia Helen mo. Hindi po mababayaran ng kalinisan ng dangal namin, kaya tigilan nyo ng bagay na ito. Umalis na po kayo. Matalim na tingin ni Mang Ben sa akin. Medyo namumula rin ang kanyang tenga, kaya sigurado akong nagpipigil na siya ng inis sa akin. Kinabahan din naman ako pero napanatag pa rin kahit papaano kasi naalala kong nasa bahay nga pala kami. Hindi naman siguro siya maglalakas ng loob na saktan ako sa sarili naming pamamahay. Makalipas ng ilang minuto, nakauwi na rin sa wakas si Tia Helen. Mukhang pagod na pagod siya galing sa trabaho kaya hindi ko na sinabi sa kanya ang tungkol sa pagpunta ni Mang Ben sa bahay. Ipinaghain ko na lang ang tiya ko hanggang sa matapos siyang kumain at dumiretso na kaagad ng tulog. Kinaumagahan, lumiban muna ako sa klase. Narinig ko kasing magpapalaba raw ng mga damit yung kapitbahay namin kaya pinatus ko na. Kahit papaano magkakapera din ako nito. Malas ko lang at umulan nun kaya hindi kaagad natuyo ang mga damit. Pero pinasahod pa rin naman ako kaya ayos pa rin. Hindi alam ni Tia Helen na umabsent ako sa klase. Papasok na nga sana ako kinaumagahang yun, kaya lang bigla akong nag-apoy sa init at hinang-hina ang katawan ko. Nakalimutan ko kasing malakas lang ang utak ko pero mahina naman ang aking katawan. Lara, Iha, ano bang nangyari sa'yo? Bakit sobrang init ng katawan mo? Tsaka namumutla ka pa. Ayos lang po ako, Tia. Huwag niyo na po akong alalahanin. Pumasok na po kayo sa trabaho niyo. Paanong wag alalahanin? Putlang-putla ka na riyan. Tsaka nangihina ka. Mataas din ang lagnat mo, Lara. Ayos lang po ako. Hindi. Uminom ka na ba ng gamot? Opo, tapos na po. O siya, ang mabuti pa magpahinga ka na muna riyan. Hindi muna ako papasok sa trabaho ngayon. Po? Bakit po? Malamang para alagaan ka. Baka mamaya mapano ka pa rito kung iiwan kitang mag-isa. Sigurado po ba kayo? Oo, magpahinga ka na riyan at ipagluluto na lang kita ng lugaw. Nagpahinga nga ako. Natulog ako buong araw. Kaya lang pagising ko ay parang lalo akong uminit. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Dumoble rin ang panghihinang nararamdaman ko. Hindi na nga kinaya ni Tia Helen na panoorin ako sa ganoong kalagayan lalo na't matatakutin din siya. Kaya ayun, hindi nakatiis si Tia at talagang dinala niya ako sa ospital. Gusto ko siyang pigilan kasi lagnat lang naman yun. Kaya lang ay wala talaga akong lakas para kumilos at kahit ibuka man lang ang aking bibig.
Kaya noong magdadalawang araw na ang lagnat ko, pinilit na ako ni Tia Helen na magpa-ospital. Hindi na yan kaya ng simpleng gamot-gamot lang, Lara. Kailangan mo nang magpa-ospital. Wag na po, Tia. Gastos lang po yun eh. Kaya ko naman po. Anong kaya? Mukha bang kaya mo pa yan sa lagay na yan? Ni hindi mo nga maidilat ang mga mata mo eh. Dahil sa sobrang panghihina oh. Tsaka isa pa, ilang araw na akong hindi nakakapasok sa trabaho dahil sa pagbabantay ko sa'yo. Kailangan mo nang gumaling, Iha. Papaano nga po yun? Wala tayong pambayad sa ospital eh. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Gagawan ko ng paraan yan. Sige po. Labagman sa kalooban ko, pumayag na lang ako para magpa-ospital. Na-ospital ako ng halos 3 araw kaya lalo akong namroblema sa pag-aaral ko. Siguradong huling-huli na ako sa klase, lalo na sa mape ni Sir Brando. Pinipersonal nga kasi ako ng lalaking yun eh. Mabuti na lang at nararamdaman kong unti-unti na akong gumagaling. Medyo nawawala ng sakit ng ulo ko. Hindi na rin mainit ang aking katawan. Kahit may nararamdaman akong kakaibang pakiramdam, hindi ko na lang muna pinansin pa yon. Kumusta ang pakiramdam mo, Lara? Medyo mabuti na po, Tia. Mabuti kung ganon. Bukas daw, pwede na tayong lumabas kung magtuloy-tuloy na ang paggaling mo. Talaga po? Mabuti naman po. Gusto ko na pong pumasok sa klase. Naku, Iha, huwag ka munang pumasok kaagad. Kailangan mo pa ng saktong pahinga. Kaya ko na naman po, Tia Helen. Nga po pala, saan po kayo kumuha ng perang pambayad dito sa ospital? Nangutang ako sa kumari ko, Iha. Naku, talaga po, magkano naman po yun? Huwag mo nang alamin, hayaan mo na akong mamroblema doon. Hindi po pwede yun. Wala po bang interes? Meron eh. Po? Magkano naman po? 20%, Iha. 20%? Aba, ang taas naman po yata niyan, Tia. Hayaan mo na. Kaya ko naman bayaran yun eh. Ang mahalaga, gumaling ka. Malapit na ang graduation mo kaya hindi ka dapat magkasakit. Oo nga po eh. Salamat po sa inyo. Dumating ang araw na na-discharge na ako sa ospital. Nandun pa rin si Tia Helen para alalayan ako. Hindi pa rin nga siya pumapasok sa trabaho kasi inaalagaan niya pa rin ako ng mabuti sa bahay. Tsaka na raw siya papasok ulit kung masisiguro niyang okay na talaga ako. Hindi ko tuloy maiwasang maluha ng palihim dahil sa kabaitan ng tiya ko. Buti na lang talaga at may tiyahin akong kagaya niya. Kinagabihan, maaga sana kaming matutulog ni Tia Helen kasi papasok na siya sa trabaho kinabukasan. Kaya lang, bago pa man kami nakapikit ng aming mga mata, binulabog na kami ng malalakas na tahol ng aso ng aming kapitbahay. May kumakatok ulit sa aming pinto. Si Tia nang tumayo para pagbuksan yun. May ideya na kagad ako kung sino ang nambubulabog sa amin kaya dahan-dahan akong bumangon mula sa aking kama tsaka nagtungo sa sala namin. Nando na nga ulit si Mang Ben at talagang kasama pa niya si Sir Brando. Kayo na naman ho, napakakulit niyo talaga eh no? Bakit? Anong meron, Iha? Hay nako Tia, ilang beses na po kasi akong kinukulit ni Mang Ben na tanggapin ang pera ng partido nila. Na naman? Hindi po ba kayo titigil, Mang Ben? Nakakatawa talaga kayo magtiyahin, no? Kung makatanggi kayo sa grasya, akala nyo talaga'y pinagpapala kayo sa yaman. Mang Ben, ilang beses po ba naming sasabihin sa inyo na hindi ko kakausapin ang aking miyembro sa purok na ito para iboto ang kapitan nyo? Huwag kang masyadong pakipot, Helen. Triple na ang ibabayad sa'yo. 3,000 kung aakayin mo mga miyembro mo na iboto uli si Kap. Teka nga po muna, Sir Brando. Talagang sumama pa kayo sa ganitong lakad ah. Hindi ba't bawal yan sa inyo bilang guro, sir? Nasa Code of Ethics po yun, hindi po ba? Na ang guro ay bawal makiusyoso sa politika? Anong Code of Ethics? Wala akong pakialam dyan. Ang mahalaga, ayusin niyo yung desisyon niyo. Pasensya ka na, Brando ha. Hindi kami mukhang pera kagaya ninyo. Abay, anong sabi mo? Sinong mukhang pera?
Kayo po, Mang Ben, hindi ba halata? Sinusuportahan nyo lang naman ang kapitan na yan dahil malaki ang mahihitit yung pera sa kanya eh. Kahit alam nyo na po kung gaano kakurakot yan sa kaban ng bayan. Oo nga, tama ang Tia Helen ko. Kaya ang mabuti pa ho, umalis na ho kayo rito. Paulit-ulit na lang ho kasi kayo eh. Talagang hindi kayo madaan sa mahinahong usapan ha? Pwes, tignan natin kung kaya nyo ba ang balak kong gawin sa inyo magtiyahin kayo. At bakit? Ano na naman pong binabalak nyo? Tignan ko lang kung hindi kayo bibigay sa ipaparanas ko sa inyo. Ikaw muna ang uunahin ko, Lara. Masyado ka kasing pakialamera eh. Bakit? Sasaktan niyo po ako? Sasaktan niyo kami ng tiya ko? Sige, gawin niyo. Lara, tama na. Makikita ninyo, hindi nyo kilala kung sinong binabangga nyo magtiyahin. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang nyo ngayon. Sasagot pa sana ako, kaso pinigilan na ako ni Tia Helen. Iniwanan pa kami ni Mang Ben ng isang napakatalim na titig bago siya naglakad palabas ng aming bahay. Sumunod naman sa kanyang anak niyang si Sir Brando. Aminado ako na medyo kinakabahan ako sa kinikilos ng mag-amang yon kasi halata talagang may masama silang balak sa amin pero pinakalma ko pa rin ang aking sarili. Tsaka ko na lang po problemahin yun kung sakaling totohanin nga ni Mang Ben ang pagbabanta niyang wala namang kalinawan. Maya-maya pa, nung tuluyan nang makaalis si Mang Ben at Sir Brando, bigla akong hinatak ni Tia Helen papunta sa kwarto niya at saka doon ako kinausap ng seryoso. Lara, iha, mukhang hindi na maganda itong nangyayari ngayon. Talagang hindi po. Kailan ba naging magandang pangyayari ang pinipilit po tayong iboto ang isang kurakot na politiko? Hindi yun ang ibig kong sabihin, iha. Po, ano bang tinutukoy nyo? Yung banta sa atin ni Mang Ben. Yun po ba? Naku, huwag kayong matakot doon, tiya. Subukan lang niyang saktan tayo, talagang ipakukulong ko sila. Lara, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao si Mang Ben? Masamang tao, gahaman sa pera, walang paninindigan. Ano pa po ba? Hindi nga kasi yun. Ano po ba kasing tinutukoy nyo, tiya? Si Mang Ben, mangkukulam siya, Lara. May kinulam na siya noon at sa sementeryo talaga ang bagsak ng biniktima niya. Po, si Mang Ben? Mangkukulam? Sino pong may sabi niyan? Malamang ako. Nagbibiro po ba kayo, tiya? Kanino niyo naman po nalaman yan? Aba, seryosong pagbibintang yan ha? Baka mamaya tayo pa po ang makulong dahil dyan. Basta, kapag sinabi kong alam ko, alam ko. Ang mabuti pa siguro sundin na lang natin ang gusto nila. Po? Anong sundin? Hindi po pwede yun. Makinig ka sa akin, Lara. Matapang lang ako dati dahil akala ko hindi gagamitin ni Mang Ben ang pagiging mangkukulam niya. Pero ngayon, nagsisimula na akong matakot. Tanggapin na lang natin ang alok nilang pera, iha. Mababayaran mo na ang mga gastusin mo sa paaralan. Makakaiwas pa tayo sa kulam niya. Tia Helen, naririnig niyo po ba ang sarili niyo? Lara, maging praktikal na lang tayo. Masusolusyonan na ang problema mo, maiiwasan pa natin ang gulo. Hindi po ako papayag na gawin yung sinasabi niyo. Tsaka isa pa, paano naman po kayo nakakasiguro na kulam ang tinutukoy ni Mang Ben na gagawin niya sa atin? Wala naman po siyang binabanggit ah. Dahil yun lang ang nakikita kong gagawin niya bilang mangkukulam. Paano po nangyaring naging mangkukulam ang isang lalaki? Wala sa kasarian ang pagiging mangkukulam, iha. Kaya ang mabuti pa, umiwas na lang tayo sa gulo. Gamitin natin ang ating utak. Hindi pa rin ako sumang-ayon kay Tia Helen. Kailanman hindi ako papayag na mangyari ang bagay na yon. Kaya nag-isip ako. Nag-isip ako ng mabuti. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yon kasi kung saan-saan naglalakbay ang utak ko. Iniisip ko na ang lahat ng posibleng paraan para masolusyonan ang problema ko nang hindi binabali ang paninindigan namin ni Tia. Kaya lang, wala akong ibang maisip na paraan maliban dun sa inaalok sa akin ni Sir Brando. Nanginig kagad ako sa pag-iisip pa lang nun, pero yun na talaga ang nakikita kong solusyon sa problema Sa gabing yun, parang nabawian na ako ng buhay dahil sa ginawa kong desisyon. Parang gusto ko nang tumigil ang oras.
Kinaumagahan pagising ko, sobrang bigat ng aking pakiramdam. Nagpaalam ako kay Tia Helen na papasok na sa eskwelahan pero iba ang pakay ko sa araw na yun. Wala akong balak na pumasok sa klase kasi dediretso na ako sa opisina ni Sir Brando. Habang naglalakad na nga ako papunta sa opisina ng lalaking yun, nanginginig ang buong kalamnan ko. Kinikilabutan ako at nag-urong sulong ang aking paghakbang. May bumubulong sa akin na wag kong gawin yun pero may bumubulong din na yun ang dapat kong gawin. Kailangan kong isakripisyo ang aking puri para matapos ang problema namin. Pagpasok ko sa opisina, parang gusto kong tumakbo palabas at ilayo ang aking sarili mula roon. Pero huli na ang lahat kasi kaharap ko na si Sir Brando. Nakangisi siya sa akin at makahulugan ang kanyang tingin, kaya dumoble ang kabang nararamdaman ko. Anong may paglilingkod ko sa'yo, Lara? Magandang umaga po, sir. Mukhang maganda nga talaga ang umaga ngayon. May nabuo ka na bang desisyon? Papayag na po ako sa gusto niyong mangyari. Talaga? Magaling, Lara. Matalino ka nga. Pero sa isang kondisyon. Gusto ko yan. Ano yun? Mangako po kayo sa akin na walang ibang makakaalam tungkol sa bagay na ito. Yan lang ba? Naku, walang problema. Huwag kang mag-alala, Lara. Malaki ang ibabayad ko sa'yo. Mas malaki pa sa ibabayad ng tatay ko sa pagkuha ng boto ninyo. Isa pa, papasa ka na sa subject ko niyan. Makakagraduate ka na rin. Tuparin niyo ang pangako niyo, Sir Brando. Ang pangako ay pangako. Huwag kang mag-alala, Lara. May paninindigan din naman ako kahit papano. Saka, taman-tama ang pagdating mo kasi masyado pa maaga eh. Wala pang masyadong estudyante. Saglit lang ikakandado ko lang ang pintuan. Sa mga sandaling yon nangyari ang isang bagay na hindi ko sukat akalaing mangyayari sa buhay ko. Hindi ako sumisigaw para walang makarinig sa amin, pero hindi matigil sa pag-agos ang aking mga luha noong kinukuha na ni Sir Brando ang puri ko. Hindi ako makapaniwala na ginawa ko yon para lang makapasa ako sa MAPE class ko at mabayaran ng mga gastusin sa graduation para makagraduate ako. Natigil lang ang ginagawa namin noon nang may kumatok sa pintuan. Kaya mabilis akong kumilos kasi hindi ako pwedeng makita ng kung sino man. Doon ako nagtago sa may kalakihang cabinet ni Sir Brando. Noong lumabas na ang taong kausap niya, lumabas na rin ako nang walang pasabi pagkatapos kong magbihis. Tinawag pa ako ni Sir Brando pero hindi ko na siya pinansin. Mahigpit kong hinahawakan ang luma kong cellphone. Palihim kasi kung nagvi-video sa malaswang pangyayari na yon nang sa gayon ay may magamit akong ebidensya kung sakaling magkagulo na ang lahat. Para akong zombie na naglalakad. Sobrang sakit ng pagitan ng dalawang hita ko pero tiniis ko yon kasi hindi ako pwedeng mahalata ng kahit na sino. Pagdating ko sa bahay, doon ako bumigay. Iyak ako ng iyak at sobrang nanghihina ako. Diring-diri ako sa aking katawan. Gusto kong maligo at ibabad ang aking sarili sa tubig sa loob ng ilang oras pero hindi ko pa kaya dahil sa panghihina ko. Walang tigil lang ang pag-iyak ko. Mabuti na lang talaga at nasa trabaho na si Tia Helen kaya malaya akong nailabas ang aking emosyon. Hanggang sa lumipas ang isang araw, napapansin na ni Tia Helen ang mga kinikilos ko. Lara, iha, ayos ka lang ba? Po, ayos lang po ako, Tia. May sakit ka na naman ba? Kagabi pa kita napapansin parang pasan-pasan mo ang buong mundo. Pagod lang po ako sa eskwelahan. Talaga? Bakit? Marami ba kayong ginagawa? Opo marami pong projects at saka performance task. Fourth grading na po kasi. Kung sa bagay, ganyan talaga yan. O siya, magpahinga ka rin paminsan-minsan ha? Huwag ka masyadong magpaka-stress dyan. Opo. O sige, maiwan na muna kita at may lakad pa ako. Sige po, ingat po kayo, Tia. Nagdaan ulit ang ilang araw. Tulala pa rin ako. Tanong na ng tanong si Tia Helen sa akin kung ano ba talagang problema ko. Pero nananatiling nakatikom ang aking bibig. Nagkunwari na lang akong ayos lang ako para tumigil na siya sa katatanong niya sa akin. Hanggang sa dumating ang araw ng eleksyon.
Nagkita kami ng Mang Ben sa eskwelahan kung saan kami boboto pero hindi kami nagpapansinan. Mataliman titig ni Mang Ben sa akin. Nakita ko rin si Sir Brando at hindi ako nag-aksaya pa ng oras para iwasan siya. Maski tignan si Sir Brando hindi ko kayang gawin. Para akong sinasakal ng pandidiri ko. Sabay kaming nagpunta ni Tia Helen sa eskwelahan para bumoto. Nauna nga lang akong matapos kesa sa kanya. Mukhang may pinuntahan pa kasi si Tia saglit eh. Tapos pagbalik niya ay parang balisa na siya. Pangiti-ngiti lang siya pero parang may gusto siyang sabihin. Pagkatapos naming bumoto, umuwi na nga kami. Pagdating namin sa bahay ay sakto namang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ulit ang pinsan kong lalaki. Sa pagkakataong yun, hindi na umiwas pa si Tia Helen. Sinagot niya ang tawag sa harapan ko. Nagulat ako sa pinag-uusapan nila kasi nakabuntis daw ang pinsan kong lalaki. Hindi niya pa nobyang nabuntis niya. Kaya ayun tuloy, galit na galit si Tia pagkababa niya ng tawag. Buwisit na buhay ito! Napakatanga naman kasi ng batang yon! Tia, kumalma lang po kayo. Kumalma? Anong kumalma? Paano ako kakalma kung nakabuntis ang anak ko ha? Ano, may trabaho na? Wala, nag-aaral pa nga yun eh. Alam ko po yun, Tia, pero huminahon lang po kayo. Paano nga ako hihinahon kung may panibagong problema na naman ako? Halos wala na akong makain dito para lang mabayaran ko ang matrikula ng mga pinsan mo. Tapos nakabuntis lang siya. Magagawa naman po yan ng paraan, Tia. Paraan? Sige nga, sabihin mo nga sa akin, Lara. Paano ko gagawa ng paraan kung kakasuhan nilang anak ko dahil menor de edad ang nabuntis niya? Po? Menor de edad? Oo, 14 anyos pa lang ang nabuntis ng gagong bata na yon. Ano po? 14? Naku, ang bata naman po niyan. Kaya nga galit na galit ang mga magulang ng batang yon. Lalo na nang malaman nilang kabit lang ang anak nila kasi may tunay na girlfriend ang anak ko. Naku naman, problema nga po talaga yan. Ano naman pong balita sa kanila ng girlfriend niya? Ayun at hiniwalayan na raw ang anak ko. Dapat lang sa kanya yon. Puwisit na batang yon. Binigyan pa ako ng sakit sa ulo. Paano na po yan ngayon? Nanghingi ng tulong sa akin ng anak ko noong nakaraan. Tulungan ko raw siyang balikan siya ng girlfriend niya. Naku, wag niyo na pong gawin yan. Kasalanan niyo ng pinsan ko kaya dapat harapin niya. Mas mabuti pong unahin niyo po ang pag-aasikaso sa kaso niya kesa dyan sa pakikipagbalikan. Yun na nga ang balak ko. Panay-iling lang ako dahil sa masamang balita na yon. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ng pinsan ko kasi mabait naman sana yun Matalino rin. Hindi na yata gumana ang utak noong naghari ang kalaswaan sa katawan niya. Dumating ang araw na may resulta na sa eleksyon, kaya saglit naming nakalimutan ang problema sa pinsan ko. Kaya lang, sobrang nagulat ako sa naging resulta. Nanalo ang kandidato ni Mang Ben. Hindi lang basta-basta nanalo kasi panalo rin siya sa purok namin. Nagtataka ako kung paano nangyari yun. Galit nga sa kapitan na yun ng mga tao sa lugar namin. Kaya ayun, kinausap ko si Tia Helen kung ano ang nangyayari. Tia, paano po nangyari ito? Paano nanalo ang kapitan ni Mang Ben? Alam na ng lahat kung gaano siya kakurakot Wala tayong magagawa kung pinagana nila ang pera. Yun ang kahinaan ng mga tao Pero bakit po pati sa purok natin panalo siya? Malay ko, wag na lang tayong makialam iha. Wala naman tayong mapapala sa bagay na yan Po, ano pong walang mapapala? Alam naman po nating pareho na apektado pa rin tayong lahat kung manalo ang kapitan na yun. At ayun na nga, nanalo na nga siya. Hay nako, ayoko nang isipin yan, Lara. Marami akong pinoproblema ngayon. Huwag mo nang idagdag yang tungkol sa eleksyon na yan. Bakit po? Ano bang problema nyo? Huwag mo na akong alalahanin. Asikasuhin mo na lang ang mga dapat mong asikasuhin sa eskwelahan ninyo. Sigurado po ba kayo niyan? Oo, maiwan na muna kita. May trabaho pa ako. Bahagyang napakunot ang aking noo dahil sa kakaibang ikinikilos ng tiya ko. Hindi ko maintindihan pero may nararamdaman akong kakaiba Para bang may gusto siyang sabihin sa akin kaya lang inando ng pagdadalawang isip niya.
Parang may nililihim si Tia Helen at hindi ako mapakali kung hindi ko malalaman yun. Isang bagay lang ang sumagi sa isipan ko, yung tungkol sa naging resulta ng eleksyon. Malakas ang pakiramdam ko na may kinalaman si Tia kung bakit nanalo ang kapitan ni Mang Ben at ang malala pa ron ay yung pagkapanalo niya sa purok namin. Nang dahil sa duda kong yun, hindi na ako mapakali sa bawat oras na nagdaan. Naghintay ako ng tamang tiyempo para makausap ko ulit si Tia. Naisipan kong puntahan siya sa pinagtatrabahuhan niya pero binawi ko kagad kasi hindi naman magandang ideya yun. Kaya ayun, hinintay ko na lang siyang makauwi tsaka ko siya ininteruga. Bakit ba Lara? Ano bang kailangan mo? Pagod ako ngayon, pwede bang bukas na yan? Pasensya na po Tia, pero kailangan ko lang talagang kumpirmahin ang isang bagay. Bukas na nga kasi pagod na ako ngayon eh. Gusto ko lang magpahinga. Hindi naman po kayo mukhang pagod eh. Tsaka isa pa maaga naman po kayong aalis bukas dahil sa trabaho nyo. Kaya baka hindi ako aabot. Ano ba kasi yan? Wag po sana kayong magagalit o magugulat sa itatanong ko ngayon ha. Pwede bang sabihin mo na kung ano man yan iha? Tinanggap niyo po ba ang perang binigay ni Mang Ben mula sa kapitan niya? Ano ka mo? Narinig niyo po ako, Tia Helen. Hoy Lara, hindi maganda yung tanong mo ah. Sagutin niyo na lang po ako. Hindi ah, bakit ko naman tatanggapin yun? Masama yun. Hindi ko po alam. Nakakapagtaka po kasi kung bakit siya nanalo sa purok natin, Tia. Alam naman natin na dito dapat bagsak sa boto ang kapitan na yun. Wala akong kinalaman dyan, Lara. Huwag mo akong pinagbibintangan. Hindi naman po kita pinagbibintangan, Tia. Nagtatanong lang po ako. Pwes tigilan mo na yung ganyang pagtatanong. Tsaka pwede ba, itigil mo na ang pangingialam sa bagay na yan? Pag ikaw makulam ni Mang Ben, lagot ka talaga. Malakas sa kulam ang taong yun. Hindi naman po tungkol sa kulam ang pinag-uusapan natin dito eh. Ewan ko sa'yo, Lara. Masakit na nga ang ulo ko, pinalalala mo pa. Diyan ka na nga. Lalo akong nagtaka kay Tia Helen. Habang tumatagal kasi, palala ng palala ang mga kinikilos niya. Hindi ganun ang dating tiyahin ko eh. Mabait siya at maalaga. Pero magmula nung tinanong ko siya tungkol sa resulta ng eleksyon, parang nag-iba siya bigla. Laging balisa, laging kinakabahan, at laging parang palinga-linga sa paligid na para bang may hinahanap siya. Nang dahil sa mga yon, lalong lumakas ang kutob kong may mali talaga sa ikinikilos ni Tia. Muli ko siyang ininteruga hanggang sa nayanig na lang ang aking mundo nang inamin niya rin ito sa wakas. Oo na, may kinalaman na ako. Ano, masaya ka na ngayon, Lara? Ang kulit-kulit mo eh. Ano pong sabi niyo? Huwag mong sabihin sa aking uulitin ko pa. Tia Helen, seryoso po ba kayo? Tinanggap niyo po ang pera? Oo, wala akong ibang magagawa, Lara eh. Anong wala? May magagawa po kayo pero pinili niyo lang na magpabayad sa kanila? Bakit, Tia? Sabihin niyo sa akin kung bakit. Kailangan ko ng pera, Iha. Pareho lang naman po tayo, Tia. Kailangan ko rin po nun pero hindi ko tinanggap dahil may dignidad po ako. Hindi mo ko maiintindihan eh. Kailangan ko ng mas malaking pera para pambayad ng matrikula ng mga pinsan mo. Graduating student sila ng college, Lara. Hindi sila makakagraduate kung hindi ko mabayaran ng buo ang natitira nilang matrikula sa eskwelahan. Ano po? Nawalan ako ng pagpipilian eh. Hindi pwedeng hindi makagraduate ang mga anak ko dahil lang hindi na fully paid ang matrikula nila. Kaya tinanggap niyo po ang pera? Tinanggap ko at ipinamahagi ang 20% sa mga tao ko rito sa purok. Ano? Sana maintindihan mo ko, Iha. Maintindihan? Tia, hindi mo lang po alam. Hindi mo alam kung ano ang sinakripisyo ko, mabayaran lang ang gastusin ko sa eskwelahan. Pwede kong tanggapin ang inaalok nilang pera sa akin, pero hindi ko ginawa. Nagsakripisyo po ako, pero anong ginawa nyo? Nagpabayad kayo. Kayo pa naman ang tinitingala ko na hindi magbebenta ng dignidad, Tia. Binigo nyo ako. Hindi ko na hinayaan pang sumagot si Tia Helen. Tinalikuran ko na siya at lumabas ng bahay namin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bahala na lang kung saan ako dadalhin ng aking mga paa.
Iyak lang ako ng iyak kasi hindi ko matanggap yun eh. Nawala sa akin ang pagkabirhen ko dahil doon. Tapos si Tia, binali niya lang ang kanyang paninindigan. Magkahalong sakit at galit ang nararamdaman ko. Hindi ko na lang namalayan na nandun na pala ako sa presinto. Nagulat ako, pero dahil nandun na ako, hindi na ako umurong pa. Nireport ko sa mga pulis ang pangyayaring yun. Hindi ako nakapag-isip ng tama. Hindi ko naisipan na pwedeng mapahamak si Tia Helen sa ginawa ko. Para bang hindi ko na alam kung ano ang ginagawa ko. Medyo nagsisi pa nga ako sa pag-report na yun pero pinanindigan ko na lang. Dahil doon, nagalit ng husto si Tia Helen sa akin. Kinumpronta niya ako. Ano bang problema mo, Lara? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako sinumbong? Pasensya na, Tia. Anong pasensya na ha? Anong pasensya? Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang ginawa mo? Alam ko po. O alam mo naman pala eh. Bakit ginawa mo pa rin? Nawala po ako sa tamang pag-iisip nun eh. Pero hindi ko pa rin po pinagsisisihan ang nagawa ko. Ano? Nababaliw ka na ba, Lara? Paano mo nasasabi ang bagay na yan? Dahil yun ang tamang gawin, Tia Helen. Nagulat ako sa biglaan kong pagsigaw. Pati si Tia nagulat din. Yun ang unang beses na sinigawan ko ng ganon kalakas ang tiyahin ko kaya natameme siya. Ako naman, mabilis akong nag-walk out palayo kay Tia dahil baka mag-away pa kami ng malala roon. Akala ko makakahinga na ako sa komprontahang yun pero hindi pa pala. Makalipas kasi ng ilang minuto pagkatapos ng mainit na usapan namin ni Tia, si Mang Ben naman ang humarap sa akin. Pinuntahan niya ako sa bahay. Samantalang kaalis lang ni Tia sa bahay noong dumating si Mang Ben. Sayang at hindi sila nagpang-abot. Ano pong kailangan nyo't napadalaw kayo ulit? Nanalo na po ang kapitan nyo oh. Huwag nyo na kaming abalahin pa. Mapayapa na sana ang buhay mo ngayon kung hindi ka lang naging bobo, Iha. Anong sabi nyo? Nandito ko para balaan ka, Lara. Sa lalong madaling panahon, bawiin mo ang pahayag mo sa mga pulis. Dahil kung hindi... Dahil kung hindi, ano pong gagawin nyo? Ipapapatay nyo ako? Ha? Nagpapatawa po ba kayo? Ano yung amo nyo, mayor? Governor? Presidente? Kapitan lang naman yan eh. Napakadaldal mo, Iha. Sa dami ng binanggit mo, wala man lang tumama. Bakit? Ano ba dapat? Hindi ka namin ipapapatay kasi ako mismo ang gagawa nun sa'yo. Yung malinis, pulido at walang maiiwang ebidensya. Ano? Humanda ka, Lara. Naniniwala ka naman siguro sa mga mangkukulam, hindi ba? Ano pong ibig niyong sabihin? Alam kong naiintindihan mo ko. Pasalamat kang at binalaan at sinabihan pa kita tungkol dito. Ngayon, bibigyan kita ng isang buong araw para bawiin sa mga pulis ang pahayag mo. Kasi kung hindi, sisiguraduhin kong titirhan ng uod ang balat mo. Hindi ako nakakilos, hindi rin nakaimik. Para akong nanghina hanggang sa makaalis na si Mang Ben. Matapang naman akong babae pero kinilabutan ako sa pagbabanta ni Mang Ben. Parang mas gugustuhin ko pang sugurin niya ako kesa ron sa gagamitan niya ako ng kapangyarihang itim. Wala kasi akong laban dun eh, lalo na't hindi ko rin alam kung paano yun kakalabanin o kahit depensahan man lang ang aking sarili. Pumasok ako sa eskwelahan at tulala. Nalilito ako kung susundin ko ba ang gusto ni Mang Ben para sa kaligtasan ko mula sa kulam niya o hindi. Totoo nga ang sinabi ni Tia Helen. Mangkukulam nga talaga si Mang Ben. Sa eskwelahan, nakita ko ulit si Sir Brando. Nagkasalubong kami sa daan bago pa magsimula ang klase. Biglang may ideya na pumasok sa aking isipan kaya hinarang ko siya at kinausap. Tinatagan ko ang aking sarili. Oh, anong kailangan mo, Lara? Huwag mong sabihin sa aking gusto mo ulit. Tamang-tama, free time ko ngayon. Sir Brando, sabihin mo sa tatay mo na huwag siyang magkamaling gamitan ako ng kulam niya. Ano? At bakit ko naman gagawin yun? Ginamitan ka na niya. Hindi pa ba tumalab sa'yo? Ano? Kung ganun ay hindi mo pa rin alam. Naku naman, kaya nga nilagnat ka ng malala nung nakaraan, di ba? Pasalamat ka't hininto niya yun kaya gumaling ka kagad. Pero ngayon, mukhang wala ka ng ligtas, Lara.
Nakita ko siyang kinakausap ang kanya mga alagang uod. Sabihin mo sa kanyang wag niya yung ituloy, Sir Brando. At bakit naman daw kita susundin, Lara? Dahil hawak ko ang kinabukasan mo, ikakalat ko sa lahat ang tungkol sa pakikipagtalik mo sa akin. Ano ka mo? Narinig mo ko, masisira ang pangalan mo, Sir Brando. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ba, maniniwala ang mga tao nang wala kang ebidensya? Sinong may sabi sa inyong wala akong ebidensya? Anong ibig mong sabihin? May video ako, Sir Brando. Kitang-kita sa video ang pagpilit mo sa akin. Masisira ang buong pagkatao mo kung hindi mo pipigilan ng demonyo mong tatay. Wag na wag kang magkakamaling gawin yan, Lara. Madudungisan din ang pangalan mo. Oo, pero hindi ako masisira. Walang karir na mawawala sa akin. Ikaw, siguradong matatanggal ka sa trabaho mo bilang guro. Walang iya ka. Tignan na lang natin kung hanggang saan ang tapang mo, Lara. Hindi ako sumagot. Ninisian ko lang si Sir Brando tsaka ako dumiretso sa eskwelahan namin. Napagdesisyonan kong wag sundin ang gusto ni Mang Ben dahil malakas na ang kutob kong gagawa na ng paraan si Sir Brando. Sigurado akong pipigilan niya ang malademonyo niyang tatay. Panatag akong mangyayari ang bagay na yon kasi wala na akong pakialam kung masisira ang imahe ko. Mas masisira naman si Sir Brando at siya pa rin ang ididiin ng mga tao kaya wala akong dapat na ipag-alala. Ilang araw ang lumipas, masama pa rin ang loob ni Tia Helen sa akin. Ako dapat ang makaramdam ng bagay na yun lalo na't ako ang nadehado rito. Pero iba rin si Tia. Minsan, hindi ko talaga maintindihan ang takbo ng utak ng tiyahin kong yun. Hanggang sa dumating ang araw na muli kaming nakapag-usap. Sa pagkakataong yun, binalak ko nang ipagtapat sa kanya ang lahat ng nangyari. Kahit papaano, baka maintindihan niya rin ako at hindi puro sarili lang niya ang iniisip niya. Tia, siguro po, kailangan niyo na pong malaman kung anong nangyari sa akin. Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Kung alam niyo lang po sana kung anong sakripisyo ang ginawa ko, wag lang baliin ang aking paninindigan. Siguro magbabago pa po ang isip niyo. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Lara? Hindi kita maintindihan Diretsuhin mo na nga lang ako. Kayo po ang tinitingala ako kung paninindigan ng pag-uusapan. Malakas ang kumpiyansa kung hindi nyo tutulungan si Mang Ben na ipanalo ang kurakot niyang kapitan, na hindi nyo tatanggapin ang inaalok nilang pera, kahit gaano pa kalaki ang halaga nun. O tapos, anong gusto mong sabihin ngayon? Gusto ko lang pong sabihin na sobrang nadismaya ako sa ginawa nyo. Puro lang po pala kayo salita pero wala sa gawa. Huwag mo nga akong pagsalitaan ng ganyan, Lara. Alam mo ang dahilan kung bakit ko ginawa yon. Opo, alam ko. Pero yung sinakripisyo ko ang puri ko para magkapera basta wag lang tatanggap ng suhol, alam niyo po ba yon? Siyempre hindi. Anong sinabi mo? Isinuko ko po ang aking pagkababae kay Sir Brando, kapalit ng perang pambayad sa mga gastusin ko sa paaralan. Sinira ko ang pagkababae ko. Pero kayo, ano pong ginawa niyo? Lara, bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad yan? Bakit? May magagawa po ba kayo? Wala naman, hindi ba? Napakatanga mo namang bata ka. Po? O sige, panalo ka na. Ikaw na ang may matibay na paninindigan. Pero sa tingin mo ba, tama yung ginawa mong pagre-report sa mga pulis ng padalos-dalos? Hindi ka man lang nag-isip, Lara. Madadamay pa rin ako dahil sa ginawa mo. Grabe naman po kayo, Tia. Talagang yan pang naisip nyo ngayon? Parang wala po kayong pakialam sa akin yan Malaki ka na. Desisyon mo yung tapakan ng pagkababae mo para sa pera ni Brando. Wala na akong magagawa pa ron. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko sa inyo ngayon, Tia. Alam nyo ba yun? Wala akong pakialam. At saka isa pa, ano bang nangyayari dyan sa balat mo? Bakit parang ang daming namumulang hugis bilog? Po? Ayan tignan mo ang balat mo. Parang sinisip-sip ng kung ano mang nilalang. Mabilis na nalipat ang aking atensyon sa sinabi ni Tia Helen sa akin. Hindi ko alam kung anong tinutukoy niya, pero nung nakita ko na, bigla rin nanlaki ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Totoo nga, mga pula-pulang hugis bilog na medyo malayo mula sa isa't isa. Pero marami yun. Nasa braso ko, nasa leeg, nasa balikat, sa hita, at kahit sa muka.
Binigyan ako ni Tia ng maliit na salamin para makita ko ng maayos. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Basta nararamdaman ko na bigla na lang parang umiinit yata ang kaloob-looban ng katawan ko. Akala ko allergies lang yon kaya hindi ko muna pinansin. Lumipas ang ilang araw na pinabayaan ko lang yon. Hindi rin ako pinapansin ni Tia Helen. Lagi siyang wala sa bahay. Parang masama pa rin yata ang loob niya sa akin eh. Hanggang sa dumating ang araw na lumala ang kakaibang pangyayari sa balat ko. Hindi na ako pinapatulog noon dahil sa sobrang pangangati nito. Doon na ako kinabahan kasi bigla kong naisip si Mang Ben at ang pagbabanta niya sa akin. Naalala kong hindi ko tinupad ang gusto niyang mangyari sa loob ng 24 oras kaya malakas na nga ang kutob kong kinukulam niya nga ako. Doon na ako kumilos. Naalala kong may kakilala si inay na manggagamot ng mangkukulam. Lola Dolores daw ang pangalan. Mangkukulam din pero mabait. Naikwento niya sa akin yon noong bata pa ako bago siya pumanaw. Hinanap ko nga ang matandang yon. Medyo nahirapan nga ako bago ko natunto ng bahay niyang nasa malayong baryo pa mula sa amin. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin, iha?" "Magandang umaga po sa inyo, Lola Dolores." "Kilala mo ko? Kilala rin ba kita, iha? Pasensya ka na ha, ulyanin na kasi ko eh. Alam mo na, matanda na." "Ayos lang po yon. Nakilala ko lang po kayo dahil sa namayapa akong nanay. Naikwento niya po kasi kayo noon sa akin nung nabubuhay pa siya eh. Kayo raw po ang tumulong sa kanya dati na gamutin ang kulam sa kanya." "Nako iha, sa dami ng mga taong kinulam na ginamot ko, hindi ko na malaman kaagad kung sino sa kanila ang nanay mo." "Ako po ang anak ni Lolita. Natatandaan niyo po ba siya?" "Lolita? Yan ba yung babaeng maganda na sobrang haba ang buhok? Kasi nabalitaan ko rin dati na pumanaw ng araw siya." "Siya nga po ang nanay ko." "Nako iha, ikaw pala ang anak niya. Kaya pala medyo pamilyar ka rin sa akin. Namana mo ang ganda ng nanay mo, iha." "Marami pong salamat, Lola Dolores." "O siya, paano ka nga pala nakarating dito? Paano mo natuntun ang bahay ko?" "Nagtanong-tanong lang po ako sa mga tao rito sa bahay niyo." "Ah, ganun ba? Naku, mabuti naman at hindi ka naligaw." "Hindi nga po pero muntikan lang." "Naku naman, ano nga palang sadya mo at napadayo ka rito sa amin, iha? May maitutulong ba ako sa'yo?" Ikinuwento ko kagad kay Lola Dolores ang iba pang mga bagay na pwede niyang malaman. Siyempre, hindi ko na sinali pa yung mga kompedensyal na impormasyon. Sinabi ko lang sa matanda na nakulam ako at ang ilang dahilan kung bakit. Kaunti lang ang sinabi ko kay Lola Dolores kasi hindi naman pwedeng malaman niya ang lahat. Tapos ayun na nga, nangako na siya sa akin na sa lalong madaling panahon ay tutulungan niya kagad ako. Lalabanan daw ng matanda ang kulam ni Mang Ben. Kahit hindi niya alam na lalaki ang kakalabanin niyang mangkukulam. Sisimulan kagad ni Lola Dolores ang pagtulong sa akin pagsapit ng gabi. Pagkatapos naming mag-usap, nagpaalam na kagad ako sa matanda. May dala akong konting pasalubong ng mga pagkain at iniwan ko sa kusina niya ang mga yun. Umuwi ako sa amin. Kinaumagahan, magigib lang sana ako ng tubig sa balon. Kaya lang ay nagulat ako nang bigla akong puntahan ni Mang Ben doon. Hindi roon nag-iigib si Mang Ben, kaya sigurado akong ako mismo ang sadya niya, lalo na't kaming dalawa lang ang naroon. "Ano na naman pong kailangan niyo sa akin?" Anong ginawa mo, Lara? "Po?" Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam kong alam mo kung ano ang sadya ko sa'yo rito. Lalo na't talagang pinuntahan pa kita. "Hindi ko po maintindihan kung anong ibig niyong sabihin, Mang Ben." Kagabi, nararamdaman kong may kakaibang lakas at presensya sa kulam ko. "Tapos po?" May kumakalaban sa kakayahan ko, babae. Nararamdaman ko yun. "At ano naman pong ibig niyong sabihin?" May tumutulong sa'yo na kalabanin ang kapangyarihan ko. Tama ba? "Po? Naku, nagkakamali po kayo, Mang Ben. Wala pong sino man ang tumutulong sa akin." Huwag ka na magsinungaling pa, Lara. Alam kong may tumutulong sa'yo dahil nararamdaman yun ng itim na kakayahan ko. Ang masasabi ko lang, Iha, patigilin mo na ang tagapagtanggol mo sa kulam ko. Dahil kung hindi,
Talagang madadamay ang nilalang na yan. Dalawa na kayong paglalamayan pag nagkataon. Sobrang sama ng tingin ni Mang Ben sa akin bago niya ako nilayasan. Parang siguradong sigurado talaga siya na may kumakalaban sa kanya. Ayoko namang aminin sa kanya ang totoo dahil baka madamay pa si Lola Dolores sa gulo namin, kaya hanggat makakaya ko pa talagang pinagtakpan ko ang matanda. Bawat araw na lumipas, palala rin ng palala ang kulam na nararamdaman ko. Palagi akong pinapaalalahanan ni Mang Ben na dapat ay magsalita na ako para bawiin ang pahayag ko sa mga pulis. Kasi ginugulo na raw nila ang kapitan. Iniimbestigahan na raw. Natuwa ako roon pero kapalit naman nun ang panganib ng buhay ko. Sa kabila ng pagtulong ni Lola Dolores sa akin, nararamdaman ko pa rin ang mga atake ni Mang Ben. Ganun lang ang takbo ng aking mundo sa mga panahong yon hanggang sa napapansin na ni Tia na hindi na raw tama ang nangyayari sa balat at katawan ko. Lara, Iha, ano bang nangyayari sa'yo? Wow, Tia, himala at kinausap niyo na ako. Akala ko habang buhay niyo na akong hindi papansinin eh. Bakit? Posible ba yon kung nasa iisang bahay lang tayo? Dapat po ba lalayas na ako? Tumigil ka nga riyan, Iha. Ano nga kasing nangyayari sa balat mo? Aminin mo na nga sa akin. Naghihinala na ako ah. Tinanong niyo pa talaga alam ko naman pong alam niyo kung anong nangyayari sa akin. Tama bang iniisip ko ngayon, Lara? Sigurado akong tama po yan. Kayo pa lagi naman po kayong tama. Sinasabi ko na nga ba, nangyari na talaga. Kailan pa nagsimula si Mang Ben na kulamin ka, Iha? Medyo matagal-tagal na rin po eh. Matagal na pero ngayon mo lang inamin sa akin? Paano kung mamatay ka na lang bigla nang hindi ko man lang alam kung anong kinamatay mo? Ikaw talagang bata ka, oo. Huwag po kayong mag-alala kasi hindi po mangyayari yun. Siguradong hindi ako pababayaan ni Lola Dolores. Lola Dolores? At sino naman yan? Mangkukulam din po siya, Tia. Ano? Nababaliw ka na ba? Ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa isang mangkukulam din? Tia, alam ng mga mangkukulam ang ginagawa nila. Marunong silang mangulam kaya marunong din silang manggamot. Alam nilang pinagmumulan eh. Siyempre, alam din nila kung paano tatapusin yun. Kung ganon, bakit parang hindi pa rin yata tumatalab ang tulong ng Lola Dolores mo sa'yo? Hindi ko nga rin po alam eh. Basta malaki po ang tiwala ko sa kanya. Magtiwala na lang din po kayo. Lara, paano ako magtitiwala kung matanda na yung alas mo? Matanda laban sa may edad lang at lalaki pa? Sa tingin mo matatalo ng matandang yon ang lakas ni Mang Ben? Hindi naman po ito tungkol sa labanan ng pisikal na lakas eh. Labanan ng itim na kapangyarihan po ito, Tia. Ay, ewan ko sa yung bata ka. Sana lang talaga ay magtagumpay ang Lola Dolores na yan. Huwag kang mag-alala, kikilos na rin ako para gawin ang tama. Po, anong ibig niyong sabihin? Hintayin mo lang ang gagawin ko, Iha. Napakunot ang aking noo sa sinabi ni Tia Helen sa akin. Bigla kasing nagbago ang aura niya. Ang kaninang nag-aalala ay napalitan ng matinding galit na nakikita ko sa kanyang mga mata. Para bang may binabalak na gawin ng tiyahin ko? Kung ano man yun, umaasa na lang ako na ikatutuwa ko ang bagay na yun at hindi ikalalala ng sitwasyon. Akala ko kikilos lang mag-isa si Tia Helen para gawin ang kung anumang binabalak niya. Pero hindi, kasi isinama niya ako. Tia Helen, saan po ba tayo pupunta? Sa isang lugar na dapat ay noon ko pa pinuntahan. Tia, medyo nahihirapan na po akong maglakad eh. Nangihina na po kasi ang katawan ko. Tsaka nahihiya rin po akong lumabas o pumunta sa bayan dahil dito sa balat ko. Sino bang may sabi sa'yong pupunta tayo sa bayan? Saan nga po kasi? Sa police station, Iha. Po, bakit po doon, Tia? Gusto ni Mang Ben na bawiin mo ang pahayag mo roon para tigilan na nila ang kapitan, hindi ba? Pwes ako ang magpapatunay na totoo ang sinasabi mo at hindi dapat titigil ang mga pulis na ilagay ang kapitan na yon sa nararapat niyang kalagyan. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin nila dinadakip dahil kulang daw sa ebidensya. Pwes, hintayin nila ako dahil hawak ko lahat ng ebidensya. Talaga po? May alas kayo laban sa kanila? Oo naman, Iha. Hindi ako tanga para hindi gamitin ang utak ko sa ganitong mga bagay. Paano po yun? Madadamay po kayo pati na ang mga miyembro sa purok natin.
Wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga, magbayad ang kapitan na yon para wala nang pagsisilbihan si Mang Ben. Kung wala nang magpapasweldo sa mangkukulam na yon, hindi na rin siya magpapatuloy sa pangkukulam niya sa'yo. Sana nga po aayon ang lahat sa gusto niyong mangyari, Tia Helen. Magtiwala ka lang, Iha. Kinausap ko rin ang mga miyembro ko tungkol dito. Talaga po? Pumayag ba sila? Sa umpisa, hindi. Pero ginawa ko ang lahat para kumbinsihin sila hanggang sa naintindihan nila kung bakit kailangan kong gawin ito. Kung ganun, gawin na po natin. Oo, Iha. Para sa'yo at para sa ikabubuti ng lahat. Pagdating namin sa police station, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras ni Tia Helen. Ipinagtapat namin ang lahat ng nalalaman namin maliban doon sa nangyari sa amin ni Sir Brando kasi personal na bagay na yon. Gulat na gulat ang mga pulis sa pagpapatibay ko ng aking mga pahayag na unang binitiwan pero mas nagulat sila sa pagtatapat ni Tia. Dahil doon, nakabuo na rin sila sa wakas ng desisyon. Huhulihin na nila si Mang Ben, lalong-lalo na ang pinagsisilbihan niyang kapitan. Medyo matagal din bago kami natapos. Pag uwi namin, sobrang nagulat ako kasi nandun si Lola Dolores sa labas ng bahay. Halatang hinihintay niya kami. Nagtaka ako kung paano niya nalaman ang bahay namin, pero gaya ko, nagtanong-tanong siya sa mga tao hanggang sa matunto nito. Lola, hindi man lang po kayo nagsabi na pupunta po pala kayo dito. E di sana nasundo po kita. Paano naman ako makapagsasabi sa'yo, Iha? Wala naman akong cellphone. Ay oo nga po pala. Bakit nga po pala kayo napadalaw? May problema po ba? Walang problema, Iha. Tuloy pa rin ang paglaban ko sa kapangyarihang itim ng iyong mangkukulam. Ganun po ba? Bakit po kayo naparito? Sinisingil niyo na po ba ako? Wala pong problema kasi magbabayad po ako. Sabihin niyo lang po kung magkano. Ano ka ba, Iha? Hindi ka nun ang sadya ko rito. Nandito lang ako dahil kailangan kita para sa pinakamalakas kong laban mamayang gabi. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang mga ganitong bagay ay maiintindihan lamang ng mga kapwa ko mangkukulam. Hindi mo kailangan pang maintindihan kung ano yon, Iha. Ang mahalaga ay sasama ka sa akin mamaya sa ritual. Medyo nakakatakot naman, pero sige po, para sa paggaling ko naman po ito Si Tia Helen ang nag-asikaso kay Lola Dolores kasi nahihirapan na nga akong gumalaw masyado. Hindi naman lumala ang pakiramdam ko pero hindi rin gumagaling. Parang nananatili lang sa kasalukuyang kalagayan nito. Kinagabihan, sisimulan na nga sana ni Lola Dolores ang sinasabi niyang ritual. Pinatulong niya pa si Tia Helen sa paghahanda noon. Magsisimula na nga sana ang matanda nang bigla kaming nagulat sa malakas na pagsigaw mula sa labas ng bahay. Sino yun? Naku, mukhang si Mang Ben po yun, Lola. Yung kumukulam po sa akin. Malakas talaga ang loob ng taong yan. Hindi pa rin nasindak sa mga pulis Gusto kong harapin ang taong yan. Lola, wag na po. Dito lang kayo. Kami na ni Tiyang haharap sa kanya. Anong tayo? Hindi. Ako lang. Dito ka lang, Lara. Samahan mo si Lola Dolores. Pero Tia, wag ka nang magsalita pa. Nakakunot ang noo ni Tia Helen at halatang galit siya. Gustuhin ko mang lumabas ng bahay para sundan siya, hindi ko na lang muna ginawa. Lumapit na lang ako sa may pinto at sumandal sa likod noon para pakinggan sila. Ganon din ang ginawa ni Lola Dolores. Pinakinggan lang namin ang usapan nilang ewan ko kung usapan pa ba o sigawan na. Nandun din si Sir Brando sa labas. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Helen? Malakas talaga ang loob mong babae ka, ha? Oo, Mang Ben. Malakas talaga ang loob ko. Bakit? May magagawa ka ba? Hindi ka tumupad sa usapan, babae. Tinanggap mo ang pera ni Kap. Pera ni Kap? O pera ng taong bayan? Hindi yun pera ng magnanakaw mong kapitan, Mang Ben. Mag-iingat ka at baka ikaw ang makulong sa mga sinasabi mo, Helen. Talaga ba? Kung mangyayari man yun, pues mauna kayo ng buhaya mong amo. Pareho kayong mga buhaya. Hoy, Helen. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, ha? Alalahanin mong tinanggap at nilustay mo rin ang pera. Anong pinagkaiba mo sa amin ng itay? Wala. Kagaya ka rin namin kaya pwede ba?
Huwag kang magmalinis dyan. Hindi tayo magkatulad, Brando. Oo nga tinanggap ko ang pera, pero hindi ko nilusta yon. May konsensya ako, pero kayo wala. Nanggigigil ako sa yung babae ka. Alam mo ba yun? Umuwi na kayo kung ayaw niyong magkagulo pa tayo rito. Sinilip ko sila sa labas. Pagkatapos magsalita ni Tia Helen, tinalikuran na niya ang dalawang lalaki pero nagulat na lang ako sa ginawa nila sa aking tiya. Mabilis kasing hinawakan ni Mang Ben ang buhok ni Tia tsaka ito hinatak papalapit sa kanya. Dahil doon, sabay kaming napasigaw ni Tia Helen. Bigla ring nabuksan ko ang pintuan tsaka tumakbo palabas para lapitan ng tiyahin ko. Parang nawala tuloy bigla ang aking panghihina. Tinawag pa ako ni Lola Dolores pero hindi ko na siya pinansin pa. Hoy, buwaya! Pitiwan mo ang tiya ko! Lara, ano ka ba? Bumalik ka ron sa loob! Hindi! Nandito na ang isa pang matapang na babae, pero mahina naman. Hindi ako mahina, Mang Ben. Ah, talaga ba, Iha? Bakit ka tinatabla ng kulam ko? Huwag kang masyadong magdiwang dahil baka magulat ka na lang kung ibabalik ko sa katawan mo ang sarili mong kulam. Lola, bakit lumabas pa po kayo? At sino naman itong matandang ito? Ako lang naman ang tatapos sa buhay mo kung hindi mo lulubayan ang batang yan. Aba, ang tapang mo, tanda. Bakit? Ano bang ipinagmamalaki mo? Tay, kilala ko po ang matandang yan. Talaga? Bakit? Sino ba ang patpating matanda na yan? Isang mahusay, malakas at makapangyarihang mangkukulam din po. Mapanganib siya, tay. Ah, talaga ba? Kung ganun, siguradong ikaw na yung nararamdaman kong kakaibang presensya na kumakalaban sa akin, tanda. Ako nga, kaya mag-isip ka na ng mabuti ngayon. Lulubayan mo sa kulam si Lara o mamamatay ka sa gagamitin kong lakas. Hinding-hindi ako magpapatalo sa'yo o sa kahit na kanino, tanda. Tandaan mo yan! Sa mga sandaling yun, akala ko ay magwawala na si Mang Ben kasi mukhang matinding digmaan talaga ang sadya niya roon. Kaya lang, bago pa man makakilos si Mang Ben, biglang may iilang grupo ng kalalakihan ang tumakbo papalapit sa amin. Men in uniform, mga pulis. Gulat na gulat tuloy si Mang Ben sa nakikita niya dahil siguradong siya ang huhulihin ng mga yon. Hindi nga ako nagkamali. Hinuli nga nila si Mang Ben at pinusasan. Akala ko nga siya lang pero pati rin pala si Sir Brando. Napangisi tuloy ako nang wala sa oras. Teka, anong ginagawa ninyo? Bitiwan niyo ako! Bitiw! Bakit niyo ako hinuhuli? Bakit pati ako? Dahil kasabwat ka rin naman. Alangan namang tatay mo lang ang magbabayad. Kayong dalawang nakikinabang. Anong kami lang? Ikaw rin. Nakinabang ka rin. Talaga? Sigurado ka ba riyan, Brando? Anong ibig mong sabihin, Helen? Sa halip na sumagot si Tia, ngumisi lang siya. Pati ako ay napakunot din ng aking noo. Nalilito ako kung anong sinasabi ni Tia Helen ko Kaya noong nakuha na nga ng mga pulis si Mang Ben at Sir Brando, kinulit ko kagad si Tia para makapagpaliwanag siya. Doon ako sobrang nagulat. Nagpapanggap lang pala si Tia na tinanggap at ginasta niya ang pera sa matrikula ng mga pinsan ko. Kasi ang totoo, isinuko niya pala ito sa mga pulis ng walang labis at walang kulang. Plano lang pala niya ang lahat para mapakulong ang mag-amang yun. Hindi ako halos makapaniwala. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o matutuwa. Lumipas ang ilang araw, unti-unti nang bumalik ang kapayapaan sa buhay namin. Gumagaling na rin ang kulam ko sa tulong ni Lola Dolores. Dumating din ang araw na nagbabayad na sa batas si Mang Ben, Sir Brando at ang kapitan nilang Kurakot. Sa pangyayaring ito sa buhay ko, natutunan ko ang kahalagahan ng matibay na paninindigan. Nanindigan kami ni Tia na huwag dungisan ang dignidad namin sa politika kasi kinabukasan nating lahat ang nakasalalay sa wais na pagboto. Nagbunga ng magandang resulta ang bagay na yon. Buti na lang din, hindi ako nabuntis ni Sir Brando. Naging mabuti naman din ang kalagayan ng aming buhay. Ipapaalala ko lang din po sa lahat na hindi dahil maganda ang kinalabasan ng pagsasakripisyo ko sa aking puri para sa aking paninindigan, gagayahin nyo na rin po. Huwag pong ganon, nagkamali po ako.
Hanggat may ibang paraan, humanap ng ibang paraan. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin ng walang shoutout. Shoutout po kay Jay Landagan, kay Wilcy J. Oganco, kay Leia Plaza Vlog, kay Gina Carabido na nagagandahan daw po sa boses ko. Salamat po ma'am. Kay Brenda Barbecho na nag-comment sa pasaway na anak upload, ang sabi po niya, maganda raw pong ipakinig ito sa kabataan ngayon. Tama po kayo ma'am para may matutunan sila. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Girl Marupok Kamagong na nakikinig po sa Dubai, kay Liz Belsa, kay Beth, kay Giselle Torres, kay Philip Gabelo, kay Cherry May Libira na nag-comment din po sa upload nating Ginahasang Kapitbahay. Ang sabi po niya, nakakabwisit ang ugali ni Cindy. May mga tao daw talagang makukulit na parang ang daming alam. Salamat po sa pagko-comment ma'am. Hello din po kay Ashley Joye Idolog, kay Corazon Salvacion, kay Cathy Rica, kay Micaela Gumugda, kay Irene Flores. Shoutout din po kay Miss Inanimus na nag-comment sa galit ng silosang nobya upload. Ang sabi po niya, may magandang aral daw po ang istorya tungkol sa tunay na pag-ibig na hindi dapat pinipilit. Nagustuhan daw din po niya ang ending kahit mas boto siya kay Lisa from the beginning. Tulad daw po ng nangyari kay Lisa, karma niya ang lahat ng nangyari sa kanya dahil bumalik sa kanya ang ginawang mali. Mabuti na lang at maayos ang ending at walang namatay. Salamat po ma'am sa pagko-comment ninyo. Kay Gemstone Claro na nag-comment naman po sa Pinaasang Nobya upload, ang sabi po niya, lahat daw po ng tao ay may kapabilidad na pumatay sa ngalan ng pag-ibig. Salamat po ma'am sa pakikinig at pagko-comment ninyo. At hello din po kay Gladys Bakbak, kay Dialyn Malbas, kay Akimi Kimi, kay Marina Nicasio, kay James Omison at sa Omison Family, kay Mina Matic, kay Marvelyn Manalop at sa Alteration Plus, kay Jenilyn Gatmaytan Alejo at kay Melissa Cortez Okay. Shoutout din po kay Amelia Canamaro, kay Corazon Ingay, kay Marilyn Alabanzas na nagsabi pong parang ubos na raw po niya ang mga stories natin sa pakikinig. Salamat po ma'am. Hayaan nyo, dadalasan po namin ang upload. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento nating ito. Abangan po ninyo ang mga susunod pa nating stories at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para rin po mabilis nyong makita kung may bagong upload tayo, i-hit nyo lang po ang notification button para lagi po kayong updated sa mga bagong upload natin. Hihingin ko rin po ang inyong tulong para mai-report ang mga channel na nagnanakaw ng videos natin. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.